Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Grabe ka naman. Nang hamak ng tao. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Nung kinuha niyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O Ano? hindi na, diniretso mo na kay Colonel Lachica? Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At ito nga mga kababayan, ay nagsalita na nga po sa wakas itong si Senator Lito Lapid. Mga kababayan, ito na po ang iniintay ng marami, ang marinig po ang pagtatanong nitong si Senator Lito Lapid, mga kababayan. Dito nga po sa pagpapatuloy ng impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At dito naman po sa naging pagtatanong po nitong si Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, ay marami po ang hindi natuwa sa kanyang paraan ng pagtatanong dito dahil naging tila panghahamak ang kanyang naging linya ng pagtatanong dito. Dito nga po kay Gina Acosta, mga kababayan, dahil may mga salita po na hindi nagugustuhan ng ating mga kababayan ang kanya pong nabanggit dito. Panoorin po natin, mga kababayan, diretso na po tayo sa video. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na natin video. Thank you, Mr. Presiding Officer, Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po? Sa office po ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Hindi, tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Alias nga Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoo pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Ang alias Yes po, eh. Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng totoong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo ni-remind si Colonel Lachica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ng totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe?
Nakalagay po sa joint memorandum circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po, designate ni Ma'am BP Yes. Sara na security Kaya- officer, Your Honor. kaya nga po, pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po Di po, ako. kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, Pagong Pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Chica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na Kasi- bahagi ng confidential yon. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes. Ma'am, nakapaniudto na ka. Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Matanungan naman ito. Nasa average lang po ako Average. mga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Kernel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Bilat. May mga alias naman na Okay, gano'n bilat, ah. same. Magugulat ka, di ba?
Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bela sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Grabe ka naman. Nang hamak ng tao. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging STO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba na tinunto mo dire. Mo Maraming yun na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakorap? Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at na-submit po yun sa COA, Your Honor. Pero kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. Paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi? Your Honor, Kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon, Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization paano report, kung Your yung Honor. fund utilization report ay peke, dinoktor? Wala kayo doon bilang accountable officer. May pirma po niya, Your Honor. Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera? Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential
Security Protection Group, Your Honor. Pero At hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information. siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential fund kasi siya po ang expert to, Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Kanina narinig ko rin na sinabi nyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi nyo ba sinumbong o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information o security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer? Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor, po of the Vice President Office, Your Honor. So kahit na mayroong problema, tinanggap nyo at binigay nyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap nyo na lang yung sagot niya? Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor. Doon sa 4 na quarters, 4 na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera? Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor, Yung last quarter of 2022. na pag ma-encash ko ang pera, Your Honor. In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica? Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encash ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa Sino nagsabi sa office inyo? para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor. So isang doon sa beses lang ground. sinabi para sa 4 na quarters. Tama? Opo, Your Honor. Sino nagsa-utos sa inyo na i-encash yung 500 million? Hindi po yun buo 500 Hindi million, nga. Your Honor. Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung 4th quarter of 2022 na i-encash yung 125? Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko. So siya ang nag-utos. Sino yun? Anong pangalan niya? Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor. So sino nag-utos sa iyo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125. Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko Hindi po nga, i-encash Hindi, ang... in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba? Ano po? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po ang pera na yon kay Security Officer, Your Honor. So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125. Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa Security Officer, Your Honor, Siya na rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank? basta yun po, paano ko po ma-encash, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya. Kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang cheque po. Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125? Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko. Na i-encash. Opo, Your Honor. Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash? Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang cheque, pag meron na ang cheque,
magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang chiki at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you. Anika, ha? Ikaw, pag si SP. Tinatapos ko lang naman. Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Intiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na Yun. sasalang po? That is the call of the prosecution, and no such manifestation has been made. Although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachiga is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan? listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel La Chica, Your Honor, please. That is their call, Yes. Senator Judge I Villanueva. understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas Oo nga. nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo? Ano po yun? Ako Opo, mismo? opo. Kunyari kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba, average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO. Kung ako, Your Honor, Opo. sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang, how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor. So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka. Basta, naa siya'y knowledge, Your Honor, naa siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano Hindi ang importanteng tiwala ka, ma'am. Hindi po importante. tama. Partly po, Your Honor. Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular. Yung dinesignate po ako na magiging Sa SPO, OVP po. Opo. Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse and process also all the necessary documents, Your Honor, in relation for the confidential funds. Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi. Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon nimo ang GC 2015-01. So, hindi ka pwedeng mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo, limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials. Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor. Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start? Hindi po ako nagdesisyon, Your Honor. Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso? Okay, Your Honor. Sorry,
ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya. Okay po. Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BP ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds. Mhm. So, nagsulat siya, then, abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So, No, na-approve na rin yung FPF. PEP, na-approve na PEP. po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanang mga attachments, Your Honor. Example po, yung band ko po, Your Honor. Mhm. Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng fidelity band, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PEP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka, And then actual Mon- disbursement. then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang chike, tapos nagpa-incas, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor. And then, huli, liquidation. Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica. Okay. So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor. Mhm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose, Purpose ng amount, intended recipient, timing ng disbursement, who gave the final approval? Pwede isa-isahon, Your Honor. Oo, sige. Ano galing sabi mo? First, Una po, yun sa amount. Purpose. nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na So wala kayong kinalaman what? sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount, tama? Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So, siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor. Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko, intended recipient, Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si security officer. ibig sabihin na wala chika. po kayong alam. Wala po akong alam kung in Yung terms timing ng disbursement, wala din po. timing ng disbursement. The Disbursement. moment na I disburse naman ito, Yeah. Colonel La Chica, Your Honor, Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po. na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-encash ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel La Chica, Your Honor. Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide. Mahirap. Uulitin ko po yung tanong ko, ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho niyo na kayo talaga ang nagdesisyon? Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor. So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganon. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong binakita sa iyo, binago nyo. Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry. Ulitin ko po ulit, wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang. Nagkaroon na ng AOM.
Magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi niyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan niyo lang po. Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor. Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago. Kahit kailan. Wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong. The same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her 3 times already. That's her answer. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor. At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO. Wala po kaming EOM, Your Honor. Ngayon po, naniniwala kayo may problema. Hindi ko po... Wala po sabihan, kayo Your dito Honor. kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Yes, Honor. yung trabaho nyo po bilang SDO, binabanggit nyo po kanina, tinignan nyo yung fund utilization, tugma lang. Tugma po, Your Honor, at saka galing po yon kay Colonel Lachica na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor. At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho. Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga Wala. additional documents. Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor. Ulitin ko po, wala na po sa safe box. Wala na. Wala na po, Your Honor. Salamat po, Naisubmit na Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Ontiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran na ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Lachica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Lachica. Tapos ang sagot ni Colonel Lachica, Ma'am Gina, sensitive information po yun at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga
activities na Tawagin na inilist kasi po sa yung confidential fund. At siya Colonel po ang Lachica. itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Para namang alamin pa ng mga tao, birthday mo pala yun. Ako nga, ngayon ko lang nalaman, birthday mo pala yun. Kabuan pala kita, madam. Sabi nyo kasi tinanong nyo at binerify nyo kay Colonel Lachica. Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap nyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel Lachica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel Lachica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po. Sa akin po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel Lachica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge. Winding up, Mr. Presiding Officer. Kasi sino Tama, gusto? fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Ayaw pang diretsuhin na si VP Sara gusto mong managot eh. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan. Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Salamat, Maraming ma'am. salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina. Good afternoon po, Yeah. sir, Your Honor. Question number 1, between you and as the SDO, no, and Colonel Lachica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad. Ako, So between you and Colonel Lachica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera? ako Public po, funds, ikaw. Ako Thank you. po, Your Honor. Yeah. So each of the 4 times that nag-withdraw ka,
ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel Lechica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba? Opo, Your Honor. Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office? Are you referring po kung ano pong Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure. Opo. Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure. Opo. So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretso binibigay mo na kay Colonel Lechica? Pag na-encash na po ang cheque, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel Lechica na Hindi, pakisagot lang, na-encash na po. dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel? Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? Half-half po, Your Honor. Paano yung half-half? Yung 2023, Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati. hindi po, Your sa vault. Honor. Ganito po, Your Honor. Sige. Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-encash ko na ang cheque. And then, I also called up Security Officer Colonel Lechica na na-encash po na ang cheque. Then, agad po, magsagot po sa akin si Colonel Lechica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel Lechica sa mga expenses na to be incurred na Hindi, ang tanong tinatawag ko, ko- Your Honor, yung object of Wag expenditures, mo na Your haluan ng Honor. iba, Miss Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the 4 times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel Lechica o meron ka pinasok sa vault? Yung, Lahat. yung, Each of the 4 times. hindi, lahat, yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million, nirelease ko po kay Colonel Lechica. Pero yung first quarter po ng 2022, Your Honor, ang hiningi lang po, ang nirelease ko lang po kay Colonel Lechica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Okay. Honor. Yung sumunod na quarter. Then, after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization Then, report, Your after Honor. withdrawal, After withdrawal, Yeah. yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel Lechica. And same also with the third quarter of 2023, 3 times ko po 3 na-release. tranches. Three Tranches. times. 3 tranches. Tranches. So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski pag gamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Di ba? Napirmado ng totoong tao, hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, official receipt, na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon I'm telling you, that is supposed to be the practice. kung regular po na transaction, Your Honor. No, supplies. Regular Supplies. po ang pag-transact, Your Honor, No, hindi no. po in relation sa confidential Supplies. funds. Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailangan may sales invoice, kailangan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Hindi ako, ang sagot ko po, Your Honor, is You don't agree? yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor.
Well, anyway, Yun ang understanding ko sa GC po, Your Honor. I won't argue with you, no? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP? Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor. Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel Chica, prepare, pirma, approve ng SDO. Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor. Maubos yung oras ko. Ulitin ang tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Atty. Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, hindi ba? Gidiscuss po namin, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi Tapos po na ako oras ko. Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makita makuha sagot. Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the Special Disbursing Officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor. Oh, Gidisburse, so therefore, i-release. therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, sabi mo eh, di ba? All right, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OVP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang experto, Your Honor. So, kaya niya yon, expertise niya, 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi, Your Honor, kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am.
Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nag-base lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, o questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date, at biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. So, binuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. That will be all, presiding judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And when the witness is ready as well. Yeah, let's give the witness some time. Are you Sige, okay, ma'am. Ma'am Gina? Can you Handa. continue? Sandali lang, sir. Oo. Inuman niyo po ng tubig, ma'am. I'm sorry. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po. It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue? Okay po. Okay po. Okay, You may maraming proceed, salamat. Senator Judge Aquino. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa at iba pa. When was the first time niyo yan nakita? Yung pong ano na po ako, sir, yung pong na-receive ko po yun galing kay Security Officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yun kung tama po ba, mag-coincide po ba at magtali po ba ang hiningi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures, magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ARs, Your Honor. So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names? Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ARs na umabot po ng almost 800, Your Honors. Oo. Di ko na maalala, Your Honor, kung
anong particular name po, Your Honor. Kasi po, doon po ako concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po, dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor. So kaklaruhin ko po nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansing kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita. May napansin po ako, no, pero hindi ko po binigyan po ng lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor. Okay. So lumabas na po sa balita, sa Kongreso, itong mga kakaibang pangalan. Doon nyo po ba naisip, nako, baka hindi totoong tao itong mga to, baka mga peking pangalan to. Naisip nyo po yun, ma'am? Ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po. Yung verify nyo po, kabuuan, Colonel La Chica, okay ba tong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways? Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor, May verify po kayong pangalan na kakaiba? di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount Okay. po, Your Honor. So ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan o ang tingin nyo po ay alias po sila? Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay na mga Opo. forms o mga reports nga galing sa kanya, Your Honor. Okay. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalagaan ni Vice President. May tiwala po din si Opo. Vice President Sara sa kanya, Your Honor. Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon o sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao? Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yun, Your Honor. Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Hindi nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan. Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer La Chica, Your Honor. Opo, pero pagdating naman po ni Colonel La Chica, tatanungin na rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. Yun So naman ito pala po, lumabas po ito more than 1 year na, no? More than 1 year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than 1 year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi ho kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names ng mga alias, nagkaroon ho ba kayo ng internal investigation? Wala ako niyan, Your Honor. Hindi ho kayo nagtaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi ho ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than 1 year na po ito, walang internal investigation, hindi ho kayo nangahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong opisina. Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na aliases ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor. Pero In fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. last point, Mr. Presiding Officer. More than 1 year na po ito, Ms. Acosta. Hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao.
Alias po yan. Hindi po yan totoong tao. Ito po ang mga pangalan nila. Ito po ang mga mukha nila. Ito po, kung ayaw nyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita. Never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan nyo na po kay La Chica. Confidential in nature po yun, Your Honor. Kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor. Okay, tatanungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the Yun. privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Kabakas. Senator Lapid is Sasalita rin. recognized. You may proceed when you're ready, sir. Salamat po, Sergeant Officer. Ipapalo up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million. Kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Colonel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Colonel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo linagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung- Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo amin- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na ETM, 80 million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko. Na-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang Dapat office sunod na order, yun. Your Honor, Sunod na tawagin yun. Puro tanong nyo tungkol sa kanya eh. na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel La Chica, may nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Meron ba siyang intelligence fund sa office niya? Na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video na ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.